Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagbatikos o pagpuna ng isang economic research group o think tank sa Administrasyong Marcos Jr. kung saan mismong data ng Philippine Statistics Authority, yung labor force survey ng PSA, nagpapakita ng kapalpakan o hindi pag-asenso ng ekonomiya ng ating bayan. Okay. Sa Philippine Star na news, written by James Relativo, ang title is Loss of 1.4 million jobs highlights need for strong agriculture and industry. Okay, ang Philippine Statistics Authority nagkandak ng survey, tinawag nilang labor force survey. Gaano kalakas ang Filipino labor? Okay, ito ang result ng survey. Noong January 2023, last year, ang labor force umaabot ng 47.35 million Filipinos, employed individuals. Yon, labor force. Itong January 2024, pinaka-latest, ilan na lang ang labor force natin o employed Filipinos, employed individuals? 45.94 million. Ibig sabihin, nawalan ng trabaho ang 1.4 million Pilipinos. Yan po ang resulta sa labor force survey. Sa isang anggulo, tinatawag na contraction of labor force. Iba naman ito. Noong January 2023, ang labor force 49.73 million, itong January 2024 48.09 million na lang, so bumaba ng 1.6 million contraction. So ito nagpapakita lang na kumukonti ang trabaho. Ang pangako noon ng kandidatong Bongbong Marcos Jr., anong pangako niya? Trabaho para sa Pilipino. Will create jobs. Nako, tuwang-tuwang mga OFWs. Ang daming nagdiriwang na OFWs, di ba? Napakalaki ang boto na nakuha ni candidate Bongbong Marcos Jr. sa mga OFWs. Dahil umaasa noon ang mga OFWs na pag nanalo ang Marcos Jr., magkakaroon ng maraming trabaho sa Pilipinas at ang ating mga OFWs uuwi na lang sa Pilipinas at dito magtratrabaho. Nako po, sorry po mga minamahal kong OFWs, parang hindi pa kayo makakauwi. Bakit? Kumukonti po ang trabaho dito sa Pilipinas kasi marami ang nawawalan ng trabaho. 1.4 million Pilipinos nawalan ng trabaho. Okay? So ano ang solusyon ng Ibon Foundation Economic Research Group? Ang solusyon na iminungkay nila, ang gobyerno dapat mag-focus sa development ng agrikultura and Filipino industries instead of attracting foreign direct investment. Kasi sabi nila, itong mga foreign investment, negosyo lang yan, yung ganansya lang ang kanilang hinahabol. Hindi yung tulungan ng mga Pilipino or para umangata, hindi. Mga negosyante yan, makasarili. Negosyo. Ganansya ang gusto nila. So, agree ako dito. Dapat ang i-develop dito kasi napakayaman nating bansa. Masisipag ang Pilipino. I-develop, agricultural country tayo eh. Malala ko,
panahon ni President Marcos Sr. Kabataan ko na noon. Napakagaan ang buhay nung panahon ng Marcos Sr. Bakit? Ang dinevelop niya, agrikultura. Kaya nga may masaganang 99, may masaganang maisan, may palaisdaan. Ang daming programa ng dinevelop ng Marcos Sr. ang agriculture. Kaya sufficiente tayo ng pagkain noon. Tayo pa ang nagbebenta, nag-export ng bigas. Food self-sufficiency tayo panahon ng Marcos Sr. kasi dinevelop niya ang agrikultura and Filipino industries. Wala akong masyadong maalala na focus ng Marcos Sr. no na nag-i-invite siya ng mga foreign direct investment. Meron din mga kailang hindi yun ang focus, priority. Ang focus ng Marcos Sr. noon is development of Filipino industries. Anong resulta? Magaan ang buhay. Malakas ang ekonomiya natin noon. Maalala ko, elementary ako Siguro, naabutan ko yung $1 is to 6 pesos. Ang dollar exchange rate. Ang Coke noon, maalala ko, parang 20 centavos lang Coke. Ang baon ko, sintimo lang. Elementary ako, 1965. Ang dami ko nang mabili sa sintimo. Bakit? Malakas ang ekonomiya natin noon. Walang masyadong namumuhunan. Sariling atin noon. Ngayon, ano ang focus ng administrasyong ito? Biyahe pa more. Kaya ang presidente, nandun, Germany, Czechoslovakia. Katatapos lang niyang nagbiyahe ng Australia 2 beses, doon na naman, diretso na naman sa Europe. Sige, BBM. Anong ibig sabihin ng BBM? Biyahe more. Ang sarap magbiyahe, gastos ng pera ng taong bayan. Di ba? Yung taong nasa laylayan, hirap na hirap makabili ng bigas. Kasi ang bigas, instead na 20 pesos per kilo, campaign promise, yung pala, instead na pababa, pataas. 40 panahon ni PRRD ngayon, 20 pesos na idagdag per kilo. Yun pala ang ibig sabihin. So, ang focus ng gobyernong ito ngayon is attract foreign investment. Pinagmamayabang nila, press release ng Philippine News Agency, PBBM secures $4 billion in investment pledges. Puros pledges. Pangako, wala namang, kung meron mang natutuloy, kakaunti. Kakaunti ang nagninigosyong dayuhan sa atin kasi ang daming rikititos, ang daming red tape, ang daming corruption. So dapat yun ang unahin. Linisan muna itong ating bakuran bago Kaya salamat dito sa economic think tank na ito, Ibon Foundation. Agree ako sa inyong suggestion. Kailan ba maibabalik pa ba ang kahapon? Parang may kanta na ganyan. Akala natin noon na like father, like son. Merong like father na ginagaya, di ba? Ang Marcos Sr., he ruled for 20 years. Okay lang nung Marcos Sr. dahil gumanda naman ang buhay. Kagaya ng Duterte. Kung pwede lang sanang ma-extend ang term ni PRRD, okay lang. Parang Marcos Sr., okay lang. Dahil magagaling na leader. Ang gusto nitong Marcos Jr., mag-People's Initiative, kasama si Romualdez na hanggang 2034 ang kanilang
So, ilang taon yan, ang tagal, parang yun na nga, like father, like son. Huwag nyo nang gayahin yung panunungkulan ng Marcos Sr. dahil hindi nyo kaya. Ibang leader si Marcos Sr. Talagang matalino, may sariling diskarte, siya ang tunay na presidente, Marcos Sr. Kahit Amerika, hindi siya kayang diktahan. Ngayon, ang presidente, siya ba talaga ang namumuno? O may mas mataas sa kanya na nagmamando, may gawin mo yan! Yes po. Doon tayo nagkakaproblema, mga kaibigan, dahil hindi tayo naniwala kay PRRD. Nung sinabi niya, weak leader yan. Ano ngayon na pala natin? Weak leader nga. Kaya kung ano ang itinanim, aanihin. Kaya magtiis po tayo dahil weak ang ating leader.